Hi guys, no, reaction video lang po natin, no, para sa nag-viral na post. Yung hindi na marami ang tubig ng instant noodles. No, so medyo na-touch kasi ako dito, kaya sabi ko gagawin ko talaga 'to ng video. No, so kasi maraming nakarelate dito. No, so yan, no, ito yung mga nag-comment dun sa hindi na marami ang tubig ng instant noodles. No, so ito, no, sausawa na yung toyo, hindi na ulam. Hindi na magsisinungaling si mama at papa na busog na sila. May Coke na kahit walang bisita. You can buy now Jollibee kahit walang okasyon. Hindi na itutulog ang Pasko't bagong taon. May cake na sa birthday. Hindi na naghihintay mabigyan ng lumang damit at sapatos ng pinsan. Cravings na lang ang sardinas. Nakakapag-grocery na yung batang inuutusan dati mangutang ng itlog at noodles sa tindahan. No, so guys, ang daming nakarelate dito, no? Lalo na yung mga batang 90s. No, so kahit ako sobrang na-relate ako dito. Guys, sa mga hindi nakaka-relate, no, bakit nga ba konti na yung sabaw ng instant noodles? No, ibig sabihin nito, guys, no, yung instant noodles kasi dati, marami yung sabaw na inilalagay natin. Kahit isang piraso yan, maraming sabaw ang inilalagay ng mga pamilya para maraming makakain. So ibig sabihin, ang pamilya natin ay 8 tayo sa bahay, isang instant noodles, pagkakasyahin natin yon. Kaya dapat maraming sabaw. So, yun yung pinakaano kaya maraming nakarelate. So, nakaka-touch, nakakaiyak na hindi pala natin alam minsan, umuusad na tayo. Hindi lang natin nararamdaman, hindi lang natin na-appreciate na umaabanti tayo, na nag-move forward tayo. Akala lang pala natin yon. So, kung ikaw, guys, na nasa sitwasyon ng pinakamahirap ngayon, hirap na hirap ka, nasa tamang path ka. Kasi lahat yan nadaanan ng mga tao. Nadaanan ko, nadaanan ng mga nagtagumpay sa buhay. So kung nahihirapan ka ngayon, ang hirap-hirap, bakit ganito? Okay lang yan. Ibig sabihin, nasa tamang proseso ka. Hindi ka nag-iisa. Lahat yan dadaanan. So yan siya. So ibig sabihin, guys, hindi mo lang na-appreciate yung mga bagay na nagagawa mo na ngayon kaysa dati. So, yun siya. Parang sa career natin, di ba? Dati, ano ka lang, for example, ang sweldo mo, maliit lang. Ngayon, lumaki na. Di ba? So, yun siya. Akala mo lang kasi, hanggang ganyan na lang lagi yung buhay mo. Pero hindi yan, kapatid. So, lagi kang mag-iisip ng positibo, lagi mo lang gagawin yung tama. Keep going, guys. Hanggat hindi mo natutupad yung pangarap mo, dapat lagi mo siyang tinatrabaho. Hindi yung wala ka syempreng ginagawa. Wala talagang mangyayari dyan. So guys, meron akong sarili kong version, no, nung nag-viral post na to. So yung sa akin, hindi mo natitiisin ang gutom kasi may pangkain ka na. So guys, no, nung naging kami ni Sai, sobrang hirap namin ni Sai. Lumubog yung negosyo, yung Sokmed Cafe sa tabi ng grocery, Daluge, pinasalo namin yan. Yung kotse ko, ipapasalo na rin namin kasi wala akong trabaho. So, lahat ng negosyo ko, guys, nawala, nalugi. Yung tabi ng Andox, kinukuha na rin ng may-ari. So, halos kahit panggas ng sasakyan, wala nga eh. So, 200 pesos wala rin kami. So, kailangan namin pumunta sa nanay ko, kay mami, no, sa playa para makakain. Para makalibre ng pagkain kasi wala na talaga kaming pera ni Sai. So, pag nagkakapera kami ni Sai, binibili namin doon sa BJ Lomi, sa tabi ng Andox, sa shop ko, doon sa bayan, no, yung 49 pesos na Lomi, na may kasamang karne, tsaka Lomi. So, ang ginagawa ko, kaysa yung Lomi, sa akin yung karne. So, kasi nga, wala na kaming kapera-pera noon. Minsan, isang beses lang talaga kami kumakain. Guys, hindi exaggerated. Totoo siya. Kasi wala pa akong trabaho noon eh. So, ang negosyo, lumubog. So, nawala. So, yun. Ngayon, guys, no, hindi mo na titiisin magutom kasi may pangkain na. Pangalawa, hindi ka na palalayasin sa inuupahan mong bahay kasi may pambayad ka na. So, guys, din dati, no, so, wala na kasi kaming pera, wala na yung negosyo. Pinapalayas kami sa bahay namin kasi syempre, totoo naman, wala kaming pambayad. Malang papaalisin ka. Kaya kami, nakakalabas na kami ni Sai paggabi. Kasi pag nakikita namin yung may-ari ng bahay,
baka natatakot kaming baka palayasin kami. Kasi nga, wala pa kaming pangbayad. So ngayon, nakakabayad ka na ng apartment. Hindi lang isa, dalawa, tatlo pa. So, pangatlo, no? Hindi mo na kailangan tiisin hindi magpa-check up. Dati kasi Sai, nabuntis kasi, nakunan nga eh. Hindi kasi kami nagpapa-check up kasi wala kaming pera. So ngayon, nakakapagpa-check up na kami. Dati, ultimo pang pa-check up, hindi namin kaya kasi mahal. So, ngayon, naging okay na si Primo. Dati, nung una, nalaglag kasi nga, wala kaming pampa-check up. Hindi namin na monitor si baby. Nawala siya. So ngayon nakakapagpa-check up na kami. Ayun, naging okay na si Primo. No, so yung yung panganay naming anak, Isay. Oh, doon siya. No. Pang-apat, hindi ka na maaawa sa anak mo kasi wala nang maibili ng pagkain. No, so si Great, no, so yung panganay kong anak na babae, no, so dumating sa point na wala na siyang makain. No, so hanggang kinuwento sa akin ng nanay niya, no, binuksan niya yung kaldero, wala ng kanin, umiiyak siya sa gutom. So nung kinuwento sa akin yung ng mami niya, sobrang nasaktan ako. Buti na lang nandyan yung mga kaibigan namin, binigyan siya ng bigas ng ninang Jenny niya. Kaya na love ko yan si Jenny. No, so alam mo kung sino ka, Mare. Sobrang, dahil mahal mo ang anak ko, mahal na mahal ka rin namin. So yon, i-grocery mo na yung anak mo. No? Hindi ka na nagbabiyahe araw-araw. Guys, dati nagbabiyahe ako araw-araw nung nagtatrabaho ako. Ang tagal ko nag-work. Almost 8 years. Lahat, araw-araw ako nagko-commute. Pero ngayon, may sarili ka ng sasakyan. So, nakakasakay ka na. So, ito pa, hindi na ikaw yung humihingi ng tulong. Dati, hingi ako ng hiningi ng tulong sa mga kapatid ko. No? Sa lola ko, sa mami ko, sa daddy ko. No? So, ngayon, ako na yung tumutulong. Kasi meron na. Hindi ko naman sinasabing sobra, pero meron na. No, so, ayan guys, no? Tapos, ang nanay mo hindi na nag-work kasi nabigyan mo na ng negosyo. So, ibig sabihin guys, hindi ka ganyan ka na forever. Isang pahina lang yan ng buhay mo. So, ibig sabihin yung ibang pahina pa, iba na yan, mag-iiba yan. Basta lagi mong iisipin, basta kaya ng iba, kaya mo rin. Pare-pares lang naman kayong kinakain. Pare-pares lang kayong kumakain ng kanin. Kanin din ang kinakain niya, kanin din ang kinakain mo. Bakit siya successful? 24 hours din yung oras niya. Tsaka oras mo. Wala namang special eh. Lahat pare-pareho eh. No, so, it's about mindset sa pag-iisip. Tsaka syempre, araw-araw mo tinatrabaho yung pangarap mo sa buhay. Kaya guys, kung ikaw yung nahihirapan ngayon, nasa tamang path ka, basta dare-derecho lang, matutupad mo rin yung pangarap mo guys. Thank you!